mapapabuti po tayo. Amen? At sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, napakahalaga po ng pananampalataya. Actually, ang pagsunod ay manifestation na lang ng tunay na pananampalataya. Kung ikaw ay tunay na nanampalataya sa ating mga kapatid, ang bunga nun, pagsunod. Sabi sa Hebrews 11 verse 6, sabi diyan, mga kapatid, sa lahat ng ating gagawin, mga kapatid, napakahalaga po ng pananampalataya. Sabi diyan sa wikang English at Tagalog, Hebrews 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Sa wikang Tagalog, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya o sa Diyos. Sapagat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihan. So kanina sa ating Sunday School, napag-usapan natin, ang pananampalataya ay galing sa Diyos. Saan natin yung makikita? Hebrews 11 verse 2. Ano sabi sa Hebrews 11 verse 2? Basahin po natin sabay-sabay. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ayun o. Saan galing ang pananampalataya? Sinong may akda? Ang Diyos. Ang ating Panginoong Jesus. Tama? Sabi diyan, tumingin kay Jesus na siyang may akda at magtatapos ng pananampalataya. Pag sinabi natin may akda, sa Kanya galing ang pananampalataya. Amen? Hindi po galing sa atin ang pananampalataya. Okay. Tayo po na mga sumampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid, abay dapat lamang sumunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat, mga kapatid, kung tunay kang anak ng magulang mo, susunod ka eh. O sa mga magulang, utusan mo yung anak ng kapitbahay mo, susunod ba sa'yo? Hindi eh. Hindi mo naman kasi anak yun eh. Tama? Pero mga kapatid, kung anak ka ng Diyos, susunod ka sa kalooban niya eh. Amen? Bakit pa? Sapagkat yung pananampalataya na tinanggap mo ay galing sa Kanya. Sabi nga ng ating Panginoon, no? Kung meron po rito magandang halimbawa, mga kapatid, ng pagsunod, walang iba kundi si Kristo eh. Basahin natin tuloy-tuloy. Sabi diyan, who for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and He sat down at the right hand of the throne of God. Isipin mo, maging si Kristo, masunurin sa Kanyang Ama sa langit. Hello? Sabi niyan, who for the joy that was set before Him, mga kapatid, abay, siyempre, anak ka ng Ama. Naturally, enjoy mo yung kalangitan. Tama? Paghahari sa langit. Pero sabi ron, dahil kalooban ng ating Ama, na ipadala si Jesus sa mundo, sa sangkatauhan, para ialay, abay, hindi umangal si Jesus. Makinig po. Siya po'y sumunod sa Kanyang Ama na nasa langit. At sabi ron, Kanyang binata, tiniis ang kahihiyan. Napako sa krus ng Kalbaryo. At pagkatapos ng 3 araw, 3 muli siya ay, 3 araw, 3 gabi siya ay nabuhay muli at umupo sa kanang kamay ng trono ng Ama. Mga kapatid, tandaan natin to. Ang tunay na anak ng Diyos, hindi yan magsasaya sa kasalanan eh. Amen? Hindi ka magsasaya, I tell you. Hindi ka magsasaya. Iba ang kasiyahan ng mga tunay na anak ng Diyos. Ay, sabi ko nga sa inyo, pagdating sa bisyo dati, grabe rin ako eh. 19 years old, natuto ako magbisyo, 19 na. Kasi palibasa, ako'y nag-aaral din sa mga madre. Doon talagang walang bisyo, nakakulong kayo. Hindi naman kulong. Kung di nag-aaral kayo doon sa Sisters of Mary Boys, sila. So wala kaming labas-labas. Nung makalabas man kami, sa loob ng 1 taon, 7 days lang sa bahay. 1 week lang. After nun, balik na naman kami. So walang bisyo doon. Wala kaming pera doon. Kasi may pagkain naman doon lahat eh. Kaso mga kapatid, nung kami graduate ng high school, doon na natuto ng kung ano-anong bisyo sa buhay. So mga kapatid, ang hirap.
Ang hirap, sabihin ko sa inyo sa mga kabataan, huwag niyong papasukin ng bisyo. Kasi once na pinasok mo ang bisyo, I tell you mga kapatid, lalo pat hindi ka Kristyano, malakas ang hatak ng barkada, malakas ang impluensya ng mga kaibigan, malakas at napakalakas ng impluensya ng mundo pag wala ka sa Panginoon. At kung sila lagi ang kasama mo, sabihin ko sa iyo, sabi ng Bible, hindi ba magbabagang uling kapag malapit siya sa mga baga? Anong ginagawa mo pag sinasayang sa inyo ng uling, gamit uling? O naka-experience na gumamit ng uling? Ayan, di ba nung nakaraan, halos isang araw, walang kuryente. Kumitat ng malakas, brown out. Kaantay kami. Kala namin, isang oras na pala, inabot pa ng kinabukasan pa. Napilitan ako, no, Diyos, wala kami sasayin. Nag-uling ako. Pambirang uling. Hindi ko alam kung, hindi naman siya basa kasi napakatagal nang hindi ginagamit yung mga uling. So, tuyong-tuyo na siya. Kaso inabot na ng isang oras, yung kanin, yung bigas pa rin na may tubig. Sabi ko, klaseng uling to. Isang oras na hindi pa rin luto, buti na lang. Pag pindot ko, sabi ko, sa aquarium, meron ng bula-bula, so ibig sabihin may kuryente na. Sabi ko, sige nga, pakibukas yung ilaw, may kuryente na nga. Ayun, sabi ko, ilipat yung kanin at ulam. Ayun, wala pang 15 minutes, kumulo na. Sabi ko, birang uling to. Pinahirapan ako ng uling na ito. So mga kapatid, tandaan natin ito mga kabataan lumayo, amen, lumayo sa hatak ng mundo. Kahit tayo pong mga adult, huwag kang didikit sa baga. Alam mo, gumagawa sila ng kamunduhan. Huwag kang didikit doon. Sabihin ko sa iyo, kapag hindi ka maingat, magbabaga ka rin, mahawa ka rin sa kanila. O sabi rito mga kapatid, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So nagmula ang ating pananampalataya galing sa ating Panginoon. Abay, sabi rito, siya rin ay napakagandang halimbawa ng pagsunod sa kanyang Ama na nasa langit. Sa natin din makikita yung talatang yan, John 3:16. Basahin natin yung John 3:16. Alam niyo ba yung talatang yon mga kapatid? By heart, kung kabisado mo yan, i-recite natin. Ano sabi ron? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sa wikang Tagalog, labis na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos Ama sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sinong sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak bagkus magkamit ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, tandaan natin to. Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus na may akda ng pananampalataya ay sumunod sa Kanyang Ama sa langit. Sabi sa ating title ng ating message, may pagpapala sa pagsunod. Okay, balikan natin si Kristo. Ano ang pagpapala nung si Jesus ay sumunod sa Kanyang Ama na nasa langit? Namatay sa krus ng Kalbaryo. Inalay niya ang kanyang buhay sa krus, tama? Ang kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo ay nabuhos. Anong pagpapala doon, Pastor? Ano nangyari sa mga makasalanan? Natubos tayo. Amen? Ang kagandahan doon mga kapatid, hindi lang iilang tao ang natubos. Kundi mga kapatid, lahat ng sumampalataya kay Kristo mga kapatid, ay tumanggap ng katubusan sa kanilang mga kasalanan. Amen? Kaligtasan mula sa kapahamakan sa apoy ng impyerno. Pagiging anak ng Diyos, tagapagmana ng kalangitan, tumanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, yun ang pagpapala doon. Kaya nga ang tao, mga kapatid, hindi maliligtas ng relihiyon. Abay, alam mo ba, ilang libong reliyon sa buong mundo? At napakarami diyang halos lahat diyang kulto, mga kapatid. Abay, kung sasabihin ng tao dahil sa reliyon, maliligtas kami, bakit pa namatay si Jesus sa cross? Natanong niyo ba yun sa sarili mo? Pastor, eto ang simbahan namin Dito na kami pinanganak, dito na kami mamamatay, sandado sarado.
Abi, kung ang reliyon na makakapagligtas sa tao, bakit pa namatay si Kristo sa Kalbaryo? Amen? Ibig sabihin mga kapatid, ang reliyon ay hindi solusyon para ang tao ay maligtas sa impyerno, kundi si Kristo lamang. Sabi naman ng iba, Pastor, napakabait ko kaya. Alam mo, sa langit ako pupunta kasi wala naman akong ginagawang masama. Sino sa atin ang hindi nagkasala? Sabi nga ng Bible, mag-isip ka sa babae nang hindi maganda, nagkasala ka na ng pangungulo niya. Sa isipan pa lang, hindi mo pa ginagawa, ha? Mangupit ka ng piso, anong pagkakaiba nun sa nangupit ng 10,000? Parehas lang, pangungupit, kasalanan pa rin. Nakuha niyo mga kapatid, walang pagkakaiba. Hindi dahil mabait ka para pumunta ka ng langit, walang nakasulat yan sa Biblia. Nakuha niyo? Mga kapatid, ang sabi ng Bible, si Kristo ay namatay para sa ating katubusan. Yun po yung pagpapala doon eh. May pagpapala sa pagsunod. Nung si Kristo ay sumunod sa kanyang Ama na nasa langit, pinagpala ang tao. Sapagkat sabi sa Roman, mga kapatid, Romans, tayo po ay mga dating alipin ng kasalanan, ano pa? Kaaway ng Diyos. John 8:44, anak ng Diablo, tayo po yung mga yun dati. Sipin mo, mga kaaway tayo ng Diyos, anak tayo ni Satanas, dahil sa pagkakasala ng una nating mga magulang. Pero dahil kay Kristo mga kapatid, yung pagiging anak ng kaaway, inuha tayo ng Diyos, ginawa niya tayong anak niya. Abay mga kapatid, purihin ng Diyos dahil dyan. May pagpapala sa pagsunod sa kanyang Ama. Ganon din po tayo mga kapatid, kapag tayo po'y sumunod sa kalooban ng Diyos, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay pagpapahayag na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Okay, sabi sa Deuteronomy 11:26, mamili ka. Blessing. Kabalik ka ng blessing. Curse. Okay, basahin natin. Deuteronomy 11 verse 26. Ready, go. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. Narito, inilalagay ko sa harap ninyong sa araw na ito ang pagpapala at pagsumpa at ang sumpa. Mga kapatid, nilatag na sa atin ng Diyos, eto pagpapala anak kung susunod ka. Pero kapag hindi ka sumunod sa aking mga salita, nakakatakot yun, kabaligtaran yun. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya nga po sa taong 2024, anong ating tema? Basahin natin sabay-sabay. Ready, go? Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the Lord. Sabi niyan sa 1 Corinthians 15:8. Paano ka magiging steadfast? Pag sinabi natin steadfast, manatili. Paano ka mananatili sa Diyos kung hindi ka sumusunod sa kanyang kalooban? Hello? Pangalawa, unmovable, pagiging matatag. Paano ka magiging matatag sa buhay Kristiyano kapag hindi mo ginagawa at sinusunod ang kalooban ng Diyos? Pangatlo, always abounding, laging sumasagana. Paano ka sasagana sa buhay spiritual bilang Kristiyano kung hindi mo ginagawa at sinusunod ang kalooban ng Diyos? Mga kapatid, makinig pong mabuti. Itong 2024, napakahalaga na tayo po ay sumunod sa mga kalooban ng Diyos. Amen? Upang tayo bilang simbahan ay manatili, upang tayo bilang simbahan ay maging matatag, at upang tayo bilang simbahan ay laging sumasagana sa Panginoon. Kung tayo lamang ay susunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Nakakaintindihan po ba natin? Kung tunay kang anak ng Diyos, mga kapatid, susunod ka sa Ama. Amen? Kung tunay kang sumampalataya kay Kristo, mga kapatid, hindi ka na magtatanong pa rito. Hello? Hindi mo na kikwestiyonin ng Biblia. As is na yan. Sinabi na ng Panginoon noon pa. Susundin mo na lang para ikaw ay pagpalain. Pero paalala sa atin ng Biblia, binanggit din ni Jesus ng Diyos yan, hindi ako ha. Behold, I set before you. Sa wikang Tagalog, ngayon, tinalaga ko sa inyo ang pagpapala. Kabaligtaran, sumpa, mamili kayo. Pagpapala ba sa ating simbahan? O tayo sumpain?
ay hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nakakatakot yun mga kapatid. Doon ako sa blessing. Sino bang ayaw ng pagpapala? Lahat tayo gusto, di ba? Siguro, baliw ka na lang pag ayaw mo ng pagpapala. May problema sa isip mo, baka natanggalan ka ng tornilyo. Kasi lahat ng normal na tao, gusto pagpapala, di ba? Lalo pa tayo mga Kristiyano, mga kapatid. Ayaw nating para bang ang buhay napakahirap. Okay, ano pa? So sa lahat ng ating gagawin mga kapatid, maging sa ating pagsunod, napakahalaga ng pananampalataya. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Sa lahat ng ating gagawin, pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Sabi diyan, samahan natin ng pananampalataya. Bakit ako magbabasa ng Biblia? Bakit ako magbabasa ng salita ng Diyos? Utos niya yan eh. Sampalatayanan mo, amen? Bakit ako mananalangin? Utos yan ng Diyos eh. Manalangin tayo. Tumipindi tayo sa Kanya. Ano dapat natin gawin? Gawin mo ang pananalangin na may pananampalataya. Bakit tayo hayo, pastor? Sapagkat usos ng Diyos, mga kapatid, tayo po'y humayo. At gawin natin sa ating mga paghayo, mga kapatid, laki pa natin ito ng pananampalataya. Amen? Okay, bakit ka dadalo sa mga pananambahan at hindi mo kakaligtaan ng pananambahan? Sapagkat utos ng Diyos na huwag po nating kaligtaan, sabi sa Hebrews 10:25, ang bawat araw ng pananambahan sa Panginoon. Ako bilang pastor, nakita niyo ba akong linggo na wala ako rito? Isang beses, nangyari yun. Nasa Cebu kami. Gusto ko nang umuwi talaga ng Sabado pa lang ng umaga. Ang problema, bagyo. Walang flight ng umaga, walang flight ng gabi, pero gusto kong makarating dito. Kasi pananambahan natin yun, mga kapatid eh. Dahil no choice talaga, walang biyahe. Yung bumiyahe mula sa Cebu, lumipad yung eroplano, bumalik din sa Cebu. Kasi hindi kaya yung weather. Pero mga kapatid, sinikap ko nung mag-online kahit napakahina ng napakahina ng kumbaga, malakas ang walang bagyo, ang hina pa ng internet, trinay ko talaga eh. Kaso talagang no choice eh. May mga pagkakataong ganun, ginawa mo na, pero talagang yung sitwasyon para bang ayaw umayon. Pambira, Cebu ba naman yun? Napakalayo nun, mga kapatid. Abay, sa lahat ng ating gagawin, mga kapatid, samahan natin ang pananampalataya. Pagbibigay sa Panginoon. Bakit ka magbibigay ng ikasampung bahagi ng Diyos? Utos niya yan. Gawin mo yan ang may pananampalataya. Amen? Kasi utos yan ng Diyos. Pag hindi mo ginawa, blessing, or yung isa, mamili ka. Nagbibigay tayo ng mga offerings natin sa Panginoon. Sino nag-utos? Si pastor? Hindi po. Kahit ako, kahit kami bilang pamilya nagbibigay din sa Panginoon. Utos yan ng Diyos para pagpalain tayo. Amen? Kapag sinunod natin. Paglilingkod, habang tayo malakas, may buhay, may hininga. Sino nag-utos na tayo maglingkod sa Diyos? Siya rin mismo. Ang buhay natin ay galing sa Kanya. Sabi ng Panginoon, gawin natin yan ng may pananampalataya. Bakit, pastor? Sabi diyan, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Rewarder ang Diyos. Alam niyo pag sinabing rewarder, nagbibigay ng reward. Pag sinabing reward, gantimpala. Kapag sumunod ka sa Diyos, gagantimpalaan ka niya. Hello! Mga kapatid, i-examine natin ang ating mga buhay. Bakit parang laging kapos? Bakit para bang laging ganito ang problema natin? Abay, examine natin. Kahit tayo simbahan. Alam nyo mga kapatid, listen. Pag hindi natin ginawa ang kalooban ng Diyos, mamumroblema tayo eh. Damay lahat. Pag iilan lang ang humayo, yung iba hindi sumasama, mga kapatid,
Madadamay eh. Mabigat eh. Sa paglilingkod, iilan lang mga naglilingkod, yung iba hayahay lang. Mabigat eh. Mabigat ang gawain pag iilan lang ang nagawa. Ayon po sa larangan ng pagbibigay. Kung ilan lang ang nagbibigay, at yung iba'y pasensya na. Pasensya na ha, sabi ng Bible, magnanakaw pag hindi ka nagbibigay. Ang tithes at offering ng Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, di ba, will a man rob God? Ninanakawan ba natin ng Diyos? Alam mo, pag sinabing rob, hinahablutan mo. Yung pag sinabing robbers, naglalakad ka, hawak-hawak mo cellphone mo, yung robbers, ang gagawin ng robbers, pagkakuha takbo, parang tinatakbuhan mo yung, kinukuha mo yung para sa Diyos, tinatakbo mo pa. Mga kapatid, mabigat pag gaganon tayo. Kaya sabi ng Panginoon sa lahat ng ating gagawin, mga kapatid, tandaan mo, utos yan ng Diyos, hindi ko inutos yan. Abay, sundin na lang natin ng may pananampalataya upang tayo pagpalain ng Diyos. Okay, next. Sabi sa Jeremiah 7:23, ang ating binasa kanina, but this thing commanded I them, saying, obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people. O isipin mo, sabi ng Panginoon, kundi ang bagay nito ay inutos ko sa kanila na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig, at ako'y magiging inyong Diyos. O Diyos ba natin ang Diyos? Opo, Pasto. Eh, ba't hindi natin pinapakinggan? Ba't hindi natin sinusunod? Hello? Mga kapatid. Jeremiah 11 verse 3. Basahin natin. Sabay-sabay. Sabi diyan, and say thou unto them, thus saith the Lord God of Israel, cursed be the man that obeyeth not the words of this covenant. At iyong sabihin sa kanila, ganito ang sabihin ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sumpain ang taong hindi nakikinig sa aking mga salita o sa tipang ito. Isipin mo mga kapatid, sino nagsabi? Ang Diyos mismo si Yahweh. Kapag hindi natin pinapakinggan ang kanyang mga salita, hindi natin to sinusunod. Sino nagsabing sumpain? Si Pastor hindi. Siya mismo nagsabi. Sabi ng Panginoon, cursed be the man that obeyed not the words of this covenant. Minsan para bang hindi naman tayo naniniwala sa malas. Hello? Mali yung salitang ano Ano yun? Yung pagbate, hindi yung God bless sa atin bilang Kristyano. Yung iba may sinasabi sila eh. Oh, lucky Good luck Ano niyo ba pagka-luck? Pag sinabi nating luck, sa mundo yun, tawag yun ng mundo, good luck, para bang baka sakali, mga kapatid sa atin, God bless, ibig sabihin ng God bless, pagpalain ka ng Diyos. Hindi tayo naniniwala sa mga luck-luck. L-U-K. Pag sinabing luck, para bang tsansa, mabuting tsansa sa'yo. Abay, Kristyano tayo, hindi tayo dapat magsabi ng good luck. Sa atin po ay God bless. Hello? Jeremiah 11 verses, sabi din, cursed be the man that obeyed not the words of this covenant. O yun. Pag hindi tayo sumusunod dito, mabigat ang buhay. Hello? Pag hindi ka sumunod sa magulang mo, makinig pag hindi ka sumunod sa tatay at nanay mo, sa mabuting sinasabi sa'yo, ayon, mga magulang, ayon sa Biblia, mabigat ang buhay mo bilang anak. Ganon din sa ating kabataan man o adult. Kapag hindi natin pinapakinggan ang Biblia, pasalamat ka nga, paulit-ulit mo sigurong napapakinggan Pero pag matigas pa rin ang ulo natin, ayaw pa rin natin itong sundin, sabihin ko sa iyo kapatid, mabigat ang buhay. Umuhay ka sa sumpa Ganon din po tayo bilang simbahan. Iba naalala nyo yung nakaraan, si Achan.
Yung kumuha ng balaban ng hari, ng Babylonian, tapos kumuha ng mga kayamanan ng hari na nasakop nilang bansa, ay pambira si Joshua. Tiwala sa Diyos eh. Sabagat yung Jericho, pambira, kalaki-laking syudad, para bang Great Wall of China ang dating ng mga bakod eh. Nasakop nila. Ako sabi ni Joshua, kailan ang andun sa AI? Ganito lang po. O sige, sabi ni Joshua, magpadala lang ng ilan yun. Ilang isundali papadala lang? 300? Iba yung kay Gideon pa, sige, kaya na yan. Tiwala si Joshua kasi kapapanalo lang nila at saka yung kalaban nila napakarami, nanalo sila eh. Samantalang sa Aiko, konti ang kalaban, sabi ni Joshua, kaya na yan ito, padalayan to. Mananalo dapat sila eh. Pero merong isa lang na magnanakaw. Nagtago ng ulimbat ng kayamanan. Kasi pag nakasakop sila ng bawat bansa, mga kapatid, yung mga baka roon at iba pa, kinukuha nila. Kung may kayamanan man, ginagamit yun sa templo. Pagsasaayos, pagpapaganda ng templo, at iniipon nila yun, mga kapatid. Abay kung si Achan, mga kapatid, natukso. Puro inisip yun. Para sa pamilya ko. Hello? Para sa amin to. Buhay kami nito ng ilang taon. Mabibenta ko to. Para sa pamilya ko. Binaon niya. Ay, pambihira. Talo sila Joshua. Alam mo, sabi ni Joshua, Panginoon, anong kasalanan namin? Ba't kang ginatalo, Panginoon? Ano sabi ni Joshua? May magnanakaw sa mga sundalo mo. Tinawag bawat lahi. Lahi ni Benjamin, lahi ni Joseph, lahi ni Zebulun, lahat tinawag. Kaninong lahi yun? Kaninong lahi? Hindi si Achan, kaninong lahi siya? Assignment niya. Sa isang tribo rin siya, kung di ko nagkakamali, kay Benjamin ata. No? Nawala ako sa ano. Pero yung isang lahi. So mula ron, hindi siya isa pamilya. Binukod. Eto na ngayon. Sa Achan, halika. Sabi ka ng totoo. Nagnakaw ka ng ganito, ganyan. Saan mo nilagay? Alam niyo mga kapatid, doon sa loob ng tent niya, binaon. Mga kapatid, tandaan mo to ha. Pag matigas ang ulo mo bilang anak, mabigat eh. Sa atin din bilang Kristyano, makinig, kahit sa ating simbahan, pag matigas ang ulo ng miyembro, 1, 2, 3, 4, 5, hindi tayo sumusunod, mabigat din sa atin. Hello? Nakuha niyo mga kapatid? Madadahanga yung iba eh. Kaya ano sabi ng Panginoon dito mga kapatid? Sumpahin isang taong yun na hindi sumusunod sa aking mga salita. O gusto mong mabigat ang buhay mo, bumigat? O sige, malaya ka. Huwag kang sumunod sa kalooban ng Diyos, tingnan natin kung magtatagumpay ka. Okay, Proverbs 30 verse 17. Sabi niyan, the eye that mocketh at his father, and despiseth to obey his mother, at sa mga kabataan, the ravens of the valley shall pick it out, and the young eagle shall eat it. Yung mga batang pasaway, matitigas ang ulo. Siyang humahamak, ang matang humahamak sa kanyang ama, wala kang galang sa ama mo. At sabi din, wala ka rin galang sa nanay mo. Ang mga uwak doon sa valley, ano ba yung valley sa Tagalog? Lambak. Dudukutin ang yung mga tutukain. Ganon din ang mga batang mga agila. Ano ibig sabihin ng pastor? Pag hindi ka sumusunod sa magulang mo, wala kang respeto sa nanay at tatay mo, yung mga nakikinig online, wala kang respeto bilang kabataan sa magulang mo. Pag dinukot ang mata mo, ano ibig sabihin nun? Matutsugi ka ng maaga. Nakuha niyo mga kapatid. Nakakita na kayo ng agila kapag tumagit ng kanyang mga prey? Dinudukot una yung mata, di ba?
Tapos sa dudukot-dukutin, kakain-kain. Mga kapatid, pag hindi tayo masunod sa ating mga magulang, ganyan mangyayari sa'yo. Lalo pa pag hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, iikli ang buhay natin. Job 36 verse 12. Ito pa. But if they obey not, ang sabi ng Bible, they shall perish by the sword, and they shall die without knowledge. Ngunit kung hindi sila makikinig, hindi sila susunod sa aking mga salita, sabi ni Yahweh, sabi ng ating Diyos, sila'y mga mamatay sa pamagitan ng tabak, at sila'y mga mamatay na walang kaalaman. Hello? Kung Kristiyano tayo, amen? Matuto tayong sumunod sa kalooban ng Diyos para ikaw ay maging manatili, maging matatag, at lalo kang sumagana sa buhay, hindi ka magkulang. Pakinggan natin mga kapatid at sundin natin ang kanyang mga salita. Hello mga kapatid. Job 36 verse 11. Ay ito na maganda. Makinig ha. Etong maganda. If they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity, their years in pleasures. Sa wikang Tagalog. Kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, sa Diyos, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawaan at kanilang mga taon sa kasayahan. O sino sa atin ang ayaw ng ginhawa sa buhay? Taas ang kamay. Ibig sabihin, gusto nating ginhawa. Tama? Anong sekreto, pastor? Walang ibang sekreto kundi, mga kapatid, sumampalataya, sumunod sa Diyos. Amen? Hello? Mga nakikinig sa online, wala pong ibang sekreto bilang kabataan para maabot mo ang tagumpay sa buhay, kundi sundin mo ang mga salita ng Diyos. Buksan natin sa Joshua, chapter 1, verse 8 and 9. Tingnan natin. Ano sabi ron? Joshua, chapter 1, verse 8 and 9. Basahin natin ito mga kapatid. Walang ibang shortcut sa pagpapala, sa magandang buhay, sa maginhawang buhay, sa mga tagumpay na buhay, kundi malaman mo at sundin mong sinasabi ng Biblia. Joshua chapter 1 verse 8 and 9. Okay, basahin natin ang English at Tagalog. Ano sabi diyan? Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For them thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Tagalogin natin. Ang aklat na ito, anong tinutukoy doon? Ito ang Biblia. Ang salita ng Diyos. Amen? Sabi diyan, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maiiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi. Oh. Pagbulay-bulayan, basahin mo. Amen? Umaga maglaan ka ng oras. 10 minutes, 15 minutes. Yan man ay New Testament o Old Testament. Sa gabi, bago ka matulog, buklatin ang Biblia. Tayo mga estudyante, maghapon, diba? Puro kayo aral. Walang masama, mabuti yan. Pero ang tanong ko, nabuklat nyo ba yung umaga ang Bible nyo? Bago ka matulog sa gabi, nabuklat mo ba ang Biblia kahit ilang talata, nabasa mo ba? Yun tayo mga kabataan. Ay tayo pong mga magulang, ha? Hindi po tayo exempted. Bata, matanda, may ngipin o wala, basta tao ka. Lalo pat anak ka ng Diyos. Amen? Sabi diyan, huwag mawalay ang aklat na ito ng kautusan, ang salita ng Diyos, ay huwag mawalay sa ating mga bibig, kundi pagbulay-bulayan araw at gabi. Ano pa sabi diyan? Upang iyong masunod
na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, lahat. Ang pananalangin, utos ng Diyos, gawin mo. Ang paghayo, soul winning, utos ng Diyos, gawin mo. Nakuha mga kapatid? Ang pananalangin, utos ng Diyos, gawin mo. Ang pagbibigay, utos ng Diyos, gawin mo. Ang pagdadalo ng matapat sa pananambahan, mga kapatid, ay utos ng Diyos, gawin natin. Pastor, nanalangin naman ako, tama na, wag na ako magsimba. Hello! Ginawa mo yung isa, pero yung iba hindi. Ano sabi diyan? Upang inyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Pastor, nagbibigay naman ako ng tithes ko yung offering. Yung first fruit. Yung December natin ginagawa yun. Yung Thanksgiving sacrificial, pag-play. Utos lahat yun ng Panginoon. Hindi ko naman utos yun Hello? Sabi dyan, gawin lahat na nakasulat dito sapagkat kung magkagayoy, eto maganda. Iyong pagiging hiwain, sabi niya kanyang pagiging hawain ng iyong lakad at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan o mabuting buhay. Hello? Yung pong kagandahan sa salita ng Diyos. Makinig mga kapatid. Pag sinabi ng Diyos, inutos ng Diyos, laging dulo, may pagpapala. Hello? Sige, maghanap ka ng talata dyan na nag-utos ang Diyos pag walang pagpapala. Laging may kaakibat Yung Proverbs 5 and 6, magtiwala ka lang sa Diyos Ano sabi ng Panginoon? Gantimpala. Yung daan mo, aayusin niya Sundin mo mga utos niya, sabi ng Panginoon, pagiginawain na buhay mo Hello? Huwag kang mainip. Pastor, ilang taon na akong sumusunod sa Panginoon. Pastor, ilang taon na akong humahayo. Pastor, ilang taon na ako naglilingkod sa Diyos. Pastor, ilang taon na akong nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Magpatuloy ka lang. Hello? Nag-i-invest ka ng kayamanan sa langit. Hello? Nag-iipon ka sa tamang panahon, mga kapatid. Ibabalik sa iyo ng Diyos. Bonus na lang yan kasi may mga ipon ka na sa langit. Hello? Magpatuloy ka lang. Amen? Huwag kang manghinawa. Huwag kang tumigil. Huwag kang matinag. Magpakatatag ka. Sabi niya, lagi kang sasagana, hindi ka magkukulang. Mga kapatid, proven ko na yan, tested ko na yan. At tanungin mo yung mga nauna pang Kristyano sa atin, may pagkakataon kahit yung mga matatapat, mga kapatid, sinusubok pa rin Yung parang ang matapat ka sa Diyos sinikap mong gawin ang kalooban niya, minsan ilalagay ka ng Diyos, ito, di ba mataas siya, mababa, mataas to. Minsan, ilalagay ka ng Panginoon para bang sabangin. Yung mauhulog ka na, Panginoon, wala na ako, Lord. Saan ako kakapit? Ag-asa mo, Diyos. Nakita na kayo, may goma sa inyo. Meron pa kayo nakapunta dyan? Yung goma, di ba natin mo yung goma, tama? Yung mapuputol na siya, bibigay na. Minsan pinadadaan tayo ng Panginoon sa ganun Yung bang uunatin ka niya, yung pananampalataya mo, uunatin ng Diyos, kung hanggang saan. Mga kapatid, doon nasusukat yung katatagan ng Kristyano Yung pagiging mature ng Kristyano pagdating sa pagsubok. Sinusubok tayo ng Diyos, hindi dahil para masaktan tayo, anuman. Mga kapatid, sinusubok na tayo ng Diyos sapagkat pagkatapos ng pagsubok na yan, mga kapatid, may pagpapala. Hello? Lahat ng bagay sa mundo, mga kapatid, na ayon sa kalooban ng Diyos, nangyayari sa atin, sapagkat may plano siyang maganda sa iyo, manatili ka lang sa Panginoon. Amen? Sabi niya, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawain o kanyang pagiginawa ng iyong lakad, at magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting wakas. Gusto mo tagumpay? Sumunod ka lang sa Panginoon. Amen? Huwag kang mamili, ito lang susundin ko, ito lang, yung iba hindi na, hindi, ganon. Sabi diyan, obserbahan lahat. Amen?
sundin lahat ang nakasulat dito. Huwag nating nakakalimutan tandaan, walang shortcut sa pagpapala ng Diyos. Kung hindi manampalataya ka, sumunod ka sa Kanya. Amen? Huwag kang matakot. Okay. Balik tayo dun sa mga talata kanina. Ayan, sabi niya, gusto kong talatang ito. Job 36:11, if they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity. Di ba? Usually, naririnig natin kung prosperity pag New Year, di ba? Happy New Year! Di ba? Merry Christmas and a prosperous New Year. Masagana. Abay, gusto mong sumagana ka? So, hindi mo kalooban ng Diyos. Ang problema sa atin, kung bakit tayo para bang laging kulang, hindi tayo makaabante, para bang hindi tayo sumasagana, abay, dapat mag-review tayo Ginagawa ko ba ang mga kalooban ng Diyos ng matapat? Yun. Sapagkat sabi ng Panginoon, kung kayo'y susunod sa lahat ng utos ko, paglilingkuran niyo ako, mamumuhay kayo ng sagana. At sabi niya, ang inyong mga taon ay gugugulin sa kasayahan. Aginhawa. Lumakad lang tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Lumayo sa kasalanan. Ayusin ang buhay sa harapan ng Diyos. 1 Samuel 12:15 sabi niya, but if you will not obey the voice of the Lord, but rebel against the commandment of the Lord, then shall the hand of the Lord be against you. Kapag hindi ka sumunod, sumuway ka sa utos ng Diyos, alam niyo bang pagsuway, nakakita ka na ng anak mo, inutusan mo kasi hindi ka sinunod. Tapos pag hindi ka na nga sinunod, gumagano pa. Anong gagawin mo, Diyos? Isa test, Pari Manuel. Meron. Inutusan mo na. Pasuyo naman na. Kasi ganito, ganyan. Hindi na nga sumunod, inirapan ka pa ng mata, sumimangot pa, at nagbulong-bulong pa parang bubuyog. Minsan parang, sinong magulang hindi manggigigil? Ang sarap. Bebento kang kuto. Kukurutin ko ka. Tatampayin ko ito. Tigas ang ulo. Sabi ng Bible, balikan natin. But if you will not obey the voice of the Lord, but rebel. Alam niyo ba, pag hindi ka sumusunod sa magulang mo, mag-rebelde ka But rebel against the commandment of the Lord, then shall the hand of the Lord, makinig, be against you. Akala mo ba, bilang Kristyano, pag hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos, akala mo may pagpapala? Ano sabi diyan? Kapag hindi ka sumunod sa kalooban niya, the hand of the Lord will be against you. Kinakalaban mo ang Diyos. Sa palagay mo, papanigan ka niya pag matigas ang ulo mo bilang Kristyano, belat mo. Yun Malabang ka sa Diyos Ang hindi pagsunod sa magulang, pag-rebelde yun sa magulang. Ang hindi mo pagsunod sa school, sa teacher, pag-rebelde yun sa school, sa teacher mo. Hello? Young people, kahit tayo po mga atos, ako po bilang simpleng inyong pastor, hamok na pastor, huwag kayong sumunod sa akin. Sa kabilang sinasabi ng Biblia, hindi naman akong kinakalaban. Ang Diyos. Nakakatakot yun. As it was against your fathers. Ngunit kung hindi niyo didinggin ang tinig ng Panginoon, kundi manghimagsi kayo laban sa utos ng Panginoon, laban sa mga utos ng Panginoon, ay magiging laban nga sa inyo ang kamay ng Panginoon. Natakot yun. Natakot yun, mga kapatid. Sige, huwag mong sundin ang batas. Ano mangyari sa iyo? Ahantingin ka ng batas. Kalaban mong batas. Amen? Huwag kang sumunod sa magulang mo. Lalo pa huwag kang sumunod sa kalooban ng Diyos. Diba? Bahala ka sa buhay.
Nakakatakot yung mga kapatid. Okay. Deuteronomy 30 verse 20. Basahin natin sabay-sabay. That thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey His voice, and that thou mayest cleave unto Him, for He is thy life and the length of thy days. Wow. Sabi diyan, inyong pakamahalin ang Panginoon mong Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung may first love tayo, ang Diyos eh. Pangalawa, kapwa, hindi nga binanggit ka sa Bible, love yourself eh. Walang nakaganon sa Bible eh. Hanap kayo ng talata, nakalagay yung kinakanta ni, sino yun? Whitney Houston. Learning to love yourself. Wala kang mababasa sa Bible na love yourself eh. Una, love God. Pangalawa, love thy neighbors, yung kapwa mo. Yung sarili natin, ihuli mo yan. Baliktad ang mundo sa salita ng Diyos eh. O tingnan mo si Whitney Houston, dating Baptist yun. Kumakanta dati sa choir, Baptist Church. Pero yung kanyang talento, pinagamit niya kay Satanas. Pinasikat siya ni Satanas. Yumaman siya. Kilala si Whitney sa buong mundo. Sino pa si Elvis Presley? Pinanggalingan ng Baptist eh. Ano nangyari bandang dulo ng kanilang buhay? Bela. Naging walang kwenta. Mga kapatid, sabi rito, pakamahalin ng Panginoon, sundin ang kanyang mga tinig, ang kanyang mga salita, cleave, pag sinabi natin cleave, manahan ka, manatili ka sa kanya, dumikit ka. Maging lintah tayo sa Panginoon. Lord, ano bang kalooban mo? Didikit ako sa iyo, dapat lagi tayong gano'n. Hindi lang sumipsip, kundi yumakap ka sa Panginoon. Ano pa? Bakit, Pastor? Bakit ko mamahalin ng Diyos? Bakit ako makikinig sa kanyang mga salita? Bakit ako kakapit sa kanya? Bakit? Anong sabi ron? Basahin ito. Basahin ng malakas. Mga kapatid, ang Diyos ang ating buhay. Hello? Ang bira, lasog-lasog ka na sa mga pagsubok, lalayo ka pa sa Diyos. Eh, sino bang nagbibigay sa atin ng buhay at pag-asa natin? Ang Diyos ang ating buhay. At siya magpapahaba ng mga araw mo sa mundong ito. Oh, tapos hindi ka susunod sa kanyang mga salita. Sumpa. Eh, dito na ako, susunod na ako para pagpapala. Amen? Mga kapatid, Deuteronomy 13:4. Ito pa. Last na atang talata to. Basahin natin sabay-sabay. Ye shall walk after the Lord your God and fear Him. Lalakad ka sa Panginoon, susunod ka. Katatakutan mo siya and fear Him. And keep His commandments, susundin mong kanyang mga utos. And obey His voice. Pakikinggan, susundin kanyang mga tinig. And shall serve Him. Maglilingkod, cleave. Mananatili ako sa Panginoon. Yun ang sabi ng Bible. Pag ginawa mo yan, pagpapala. Amen? Okay. Ito. Deuteronomy 11:27. Last na ata ito. Okay, last na talata ito. Ang ganda, di ba? Ayan ha. Basahin natin to. Okay? Basahin natin ha. Sabay-sabay. Deuteronomy 11:27, last verse. Ready? Read. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. Ang pagpapala kung inyong titingkin ang mga utos ng Panginoong Diyos na aking inuutos sa inyo sa araw na ito. Kapag sumunod tayo, anong sabi ng Panginoon? Tatanggap ka ng pagpapala. O, yung kabila, yung kabaligtaran. Verse 28. And a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn other side out of the way, which I command this day, to go after other gods which I have not known. At ang sumpa, kung hindi nyo didinggin
ang mga utos ng ating Panginoon. Hello mga kapatid. Dalawa lang yun. Pagpapala sa buhay mo, sa iyong kabuhayan, sa iyong pamilya, sa buhay mo bilang Kristyano. Kung tayo'y makikinig, amen? Mananampalataya at susunod sa kalooban ng Diyos. Pero kabaligtaran, sumpa, kapag hindi mo pinakinggan ang salita ng Diyos. Makinig. Mananalo ka ba sa Diyos? Hello? Mananalo ba tayo sa Diyos? Sa palagay mo, kung hindi ka makikinig sa mga salita ng Diyos, magkakagumbay ka? Gaganda ba ang buhay mo pag hindi ka makinig sa kanyang mga salita? Mga kapatid, nakakatakot. Matutunan natin, amen? Manampalataya at sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat may pagpapala, amen? Kapag sumunod ka sa kanyang mga utos, hindi ka matitinan. Mananatili ka, titibay ka sa buhay bilang Kristyano. Tatatag ka sa buhay Kristyano. Sasagana ka sa Panginoon sapagkat yun ay kanyang pangako sa mga sumusunod sa kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay manalangin. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay manalangin. O Panginoon, maraming salamat po Diyos sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sapagkat napakalinaw, O Diyos, na sinabi mo, Panginoon, sa pagsunod sa iyong mga salita, bilang iyong mga anak, alakip ng aming pagsunod ang pananampalataya, O Diyos, sapagkat ang pananampalataya, ang bunga nito ay pagsunod sa iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, magipong masunuring mga anak po ninyo, sapagkat, Panginoon, may pagpapala sa pagsunod sa iyong mga salita. Kung kami susunod bilang mga nagtiwala sa iyo, bilang mga sumampalataya sa iyo, bilang mga anak mo, kung aming papakinggan, gagawin, o obserbahan ang iyong mga salita, pagpapalain mo kami. Bibigyan mo kami ng maayos na buhay. Subalit, Panginoon, kung kami lalayo, susuway sa iyong mga kalooban, kabaligtaran po nito ay hindi maganda. O Diyos, kayo po ang aming buhay. Kayo po ang aming pag-asa sa mundong ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy po naming ilagak sa iyo ang aming pagtitiwala. Habang nakayukot, nakapigit ang bawat isa. Habang nakayukot, nakapigit ang bawat isa. Kapatid kong Kristyano, kung nangusap sa iyong Panginoon sa umagang ito, dudulog tayo sa Kanya. Nais ng Panginoon, huwag po tayo manangan at magtiwala sa ating mga sariling kaisipan at kakayanan. Ang nais ng Diyos, ilagak natin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Amen? At bilang Kristyano, bilang anak niya, tama lang, pakinggan mo, pakinggan natin, at sundin natin ang mga kalooban ng Diyos sa buhay natin. Sumpa ng pagpapala, sumunod ka. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Okay, habang nakayukot, nakapikit, kung sasabihin mo sa umagang ito, Panginoon, ako'y nagtataas ng kamay, nais ko rin, Panginoon, sundin ka sa aking buhay. Nais ko, Diyos, ako'y pagpalain mo kasama ang aking pamilya at ang aming simbahan. Panginoon, tulungan mo kami. Habang nakayukot, nakapikit, I would like to pray for you. Taas mo yung kamay. Nagsasabi ka sa iyong puso, Panginoon, susunod ako sa iyong mga salita. Salamat. Salamat. Naintindihan mo ba ang sinasabi kong imbitasyon? Anong pasya mo? Nais mo bang sundin ng Panginoon sa kanyang mga salita? Taas ka ng kamay. Kung nais mo siyang sundin, kung nais mong bigyan ng kaluguran ng Panginoon sa buhay mo, at ang pasya mo sa puso mo, Panginoon, susunod ako sa iyo, ipapanalangin kita. Magtaas lang po ng kamay. Salamat. Sino pa? Kung yun ang pasya mo sa buhay mo,
Susunod ka sa kalooban ng Diyos. Salamat. Sino pa? Pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid kong Kristyano, kung ang pasya mo sa buhay mo, Panginoon, susunod ako sa iyong mga salita. Pakikinggan ko ang iyong mga kalooban. Mamahalin kita, Panginoon. Lalakaran ko ang iyong mga utos, O Diyos. Kung yan ang pasya mo sa buhay mo, sa puso mo ngayong umagang ito, maaari mo bang gawin yan sa unahan? Lumapit ka sa Panginoon at sabay-sabay tayo manalangin dito sa unahan. Kung yan ang pasya mo, huwag kang mahiya. Desisyon mo yan. Hindi ko kayo pipilitin. Gusto ko umakbang ka. Kung naintindihan mong mensahe, sinabi ng Panginoon, ang pagsunod sa kanyang mga salita ay may kaakibat na pagpapahala. Kung naunawaan mong mensahe, yung people, adult, lumapit ka sa unahan at sabihin mo sa kanya, Panginoon, handa po akong sundin ang iyong mga kalooban. Tulungan mo ako, Panginoon. Alakihin niyo po ang aking pananampalataya. Dagdagan niyo po, O Diyos, ang aking pananampalataya. Tanggalin niyo po ang pagdududa, ang alinlangan sa aking puso't kaisipan. Pagkus, Panginoon, ilakip mo sa akin, O Diyos, ang malaking pananampalataya. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Tandaan, ang tunay na anak ng Diyos, makikita mo ang pagsunod dyan. Sapagat ang pagsunod ay bunga ng pagpapala. Ang pagsunod ay bunga ng pananampalataya. Ulitin ko, ang pagsunod ay bunga ng iyong pananampalataya. Kung tunay kang anak ng Diyos, mananampalataya ka, makikita sa iyo ang pagsunod. May pagsunod ng may kasiyahan, may sumusunod ka ng may kagalakan sa puso mo, sumusunod ka na nagtitiwala ka sa Diyos sapagkat siyang ating buhay, siyang ating lakas. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng maraming mga taon sa atin. Siya rin nagbibigay ng kayamanan at pagpapala sa atin. At ang kagandahan dito sa mundong ito, bibigyan ka ng Diyos ng kaginhawaan kung susunod ka lang sa Kanya. Ang people ka man o atin ka. Kailangan ko na lahat tayo ito'y sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa umagang ito, habang nakayukot ng kapigit, manatiling manalangin. Kung sa umagang ito'y first time mo naman, makarating dito sa lighthouse. O marahil, matagal ka na sigurong nakarating. Pero sa sarili mo, hindi mo pa alam kung saan ka tutlong o pag ikaw ay binawiin ng buhay. Nais kong sabihin sa kaibigan, mahal ka ng Diyos. Nais ng Panginoon, ayusin ang iyong buhay. Nais ng Diyos, makilala mo siya sa buhay mo bilang iyong Panginoong tagapagligtas. Alam mo ba, pag nakilala mo si Kristo, sabi ng Bible, your life will never be the same again. Habang nakayukot ng kapigit, si Kristo ba'y tinanggap mo na sa iyong buhay? Ikaw ba'y nilagak mo na ba ang iyong pagtitiwala? Ikaw ba'y sumampalataya ka na? Ikaw ba'y sumampalataya na kay Kristo? Kaibigan, nais kong sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos, umagang ito, bakit hindi mo sa pagbuksan sa iyong puso? Ilalanin mo si Kristo bilang iyong Panginoong tagapagligtas. Meron ba sa atin sa umagang ito, nais mo rin si Kristo pagbuksan sa iyong puso, sa iyong buhay? Kung meron, itaas mo yung isang kamay, kanang kamay, ipapanalangin kita. Meron po ba? Nais din tumanggap kay Jesus sa umagang ito. Salamat. Salamat sa nagtaas ng kamay. Ikaw na nagtaas ng kamay, Counselor, Asher, sa nagtaas ng kanyang kamay, nais ko sa iyo, kaibigan, ilagak mong pagtitiwala mo kay Jesus. Ikaw na nagtaas ng kamay, maganda yan. Ibig sabihin, kinikilala mo na wala kang magagawa sa iyong sarili, kundi ang pag-asa mo lamang ay ang Diyos. Habang nakayukot na kapigit, ang pagkapala ng Diyos ay sumunod. Ang pagkapala ng Diyos ay sumunod. Sa puso mo, banggitin mo ito, Panginoong Jesus,
Ako'y patawarin sa aking mga sala. Humihingi ko ng tawad at aking pinagsisihan ang aking mga nagawang mali sa iyong harapan. Ang lahat ng aking mga pagkakasala. Panginoong Yesus, sa umaga pong ito, inagbubuksan kita sa aking puso. At ikaw ay aking sinasampalatayanan, tinatanggap sa aking buhay bilang aking Panginoon, bilang aking Diyos, bilang aking tagapagligtas. O Jesus, mula sa araw na ito, maghari ka nawa sa aking puso, sa aking buhay. Tulungan niyo po ako na lumago sa iyong mga salita at ako'y pagpalain. Salamat po muli sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, be seated. Amen. Diba napakaganda ng mensahe at malinaw sa atin ang sinasabi ng Panginoon.